Yes po. Yes, hindi ko. Bible Pasok po kayo. Yan na yun, si Ate Oo. Bible study. CJ. Pasok. CJ. Wala naman nandyan. Nag-church ka na nung Sunday. Ano po? Yung CCTV po talaga. Oo. Saan, CJ? Saan ka? Bukal dos po pala. Sa Cavite. Cavite. Ang layo ko na. Para bukod, kaya bukal. Sino pastor mo? Ang kasalukuyan po nakapastor po sa amin si Romeo. Si Luwag. Pare ko yun. Kailangan mo yun. Pero dito ka na nag-aaral. Nag-aaral po. Dito lang po sa Manila Adventist College. Sa Matawi dito, CJ. Mente. Sa Matawi dito. Dalawa po sa may TV shows ko. Anong street yun? Dito lang po sa looban dito. Dito lang na yun. Walking distance lang. Kung time ko na. Okay, Walking distance. Welcome, CJ, ha? Welcome, CJ. Oo. Pag namin, pag dalawang prayer meeting. Okay. Sige po. Ay, sorry, hindi kita na nabati. Sa bukal. Anong pinito mo? Next. Baldos po. Ano mo siya, Ate Perni? Ano po, tita ko po. Oo. Kapatid ko na. Si Ate Perni nag-serve dito yun. Ako nga po, nakita ko po. Oo. Alala niyo si Ate Perni? Baldos? Ay, oo. Oo. Naalala ko naman yun. Hindi. Pamangkin tsahin niya. Tsahin niya yun. Sige. Kaya ng bae. Nasa na siya? Nasa na siya ngayon? Nasa Batangas po. Currently po kasama ko yung asawa ko. Pastor naman po ng Methodist po. Si ano? Kuya Dario. Tama. Okay, small word talaga. Welcome. At sana lagi ka namin makasama. Every Wednesday lang naman ang ating ano dito. Okay. Ano pangalan mo ulit? CJ po. CJ Marcos. CJ. Sige, Baldos. Hello. That's fine. Hello. Sino si CJ? Joy. Ano, Joy? Ayan, hello. Naka, na? Siya. Okay po, tayo po ay Sige. mawin po sa ating paunang bahagi ng ating gawain. Makikisuyo na rin ng gitara mananay. Wala si Kuya Nita, ano? Okay. Sige po, ulitin po natin ang Number 69 po. Page 69. Sa ating po ano. Ulitin po natin ang power of your love. Mamilang dito na yan. Sa G lang siya, G. Lord, I come to you. Okay. Sige po. Page 69 po sa ating mga ito. Song sheet. Waiting po natin ang power of your love. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. All the
close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes. Let me see you face to face. The knowledge of your love as you live in me. Lord, renew. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day, in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit lifts me on in the power of your love. Po, patuloy po natin buburihan ang Panginoon. Sa page 84 po, awitin po natin ang Heart of Worship. Page 84. Page 84 po. Page 84. When the music fades, all is stripped away, and the simply gone. Longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, turn away things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus.
Lord, wicked and poor, all I have is yours, every single breath. I'm going back to the heart, the song itself is just what you made. You search my deeper within, with the waves of you, you're looking into my heart. I'm going back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I did. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm going back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I did. It's all about you. It's all about you, Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabi ito. Hindi pinagkaloob sa amin ng panibagong buhay, lakas at pagkakataon upang kami magsama-sama, upang magdilay ng inyong banal na salita at bigyan taan ang kahulugan at kapangyarihan ng sama-sama pananalangin. Nawa Panginoon, ingatan niyo po ang aming mga kapatid na wala pa sa lakong ito at patuloy naming bigyan ng pamamaraan na kami ay magkaisa bilang inyong mga anak at bilang mga kapatid. Ito po ang aming pagsama panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po. Nasa bahagi po tayo ng mga pasasalamat at patotoo para sa kabutihan ng Panginoon. Unang-una po ay welcome muna natin ang ating kapatid na CJ Baldos from UCCP Bukal sa Marabuntuan, Cavite. Yan po ay under ng Upland Cavite Conference, UCC. Ano? So, ang kanya pong tiyahe, si Ate Pearly, ay minsan po nag-serve dito sa ating church. Ano? Sa UCCP Pasay, I think 10 years ago o 15 years ago. Ano? So, matagal na panahon na rin. At yung kanyang, yung may bahay po ni Ate Pearly ay si Pastor Dario, Methodist pastor po ng Methodist pastor na nakasign po sa Batangas. So, nandun po sila nag-stay ngayon. May anak na ba sa Ate Pearly? Ako talaga na wala. Okay, so salamat po sa Panginoon, ano? At nawa ay makasama ka namin, Pearly, CJ. Every Wednesdays po tayo dito. And then pag may mga gawain po tayo sa ating church. Okay? So, ang ating pong pinapasalamat sa Panginoon, yung ating nakalipas na 81st anniversary ng church, ano, nung last month. Actually, month-long celebration po siya. And sa awa ng Panginoon ay nakarating naman yung ating mga inibitahan na mga guest preachers na hindi naman iba sa atin kasi sila po ay naging bahagi ng UCCP Pasay, especially po ang ating Pastor Mara Molina and Pastor Mira Perocho. And of course, si Elder Jesse naman po ay hindi rin iba yan kasi biyanan niya ni Joji. Ano? So, masasabi ko po matagumpay naman yung ating pagdiriwang 81st anniversary ng ating iglesia at nawa po ay naging mabunga ang mensahe po na ipinabot ng bawat nagpapagsalita. Ikalawa po ay nung nakarang linggo, nag-host po tayo ng Upo South Manila Cluster Fellowship at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na naging maayos din po, naging matagumpay ang ating gawain. At bukas naman po, tayo ay mag-host naman ng JPHR committee meeting. Ano ho?
At sama natin ito mamaya sa ating panalangin. Nawa po ay maging maayos na rin yung ating lagay ng panahon. Pero depende pa. Kanina kasi wala pasok ang mga ano sa Cavite. Wala pasok. So, yun po ang ating mga praise items. Okay? Next po, sige, si kapatid na CJ. Salamat sa pagkakas. Nagpapasalamat po ako na ano po ako ngayon, narating po ako dito. Ligtas, naalala ko pumunta dito kasi po, kalimitan po doon po sa amin talaga na mag-aano po, sa po po. Tapos, pasalamat ko din po na nakilala ko po kayo at na-welcome po yung mismo po pa sa inyo. Ikaw ba yung estudyante? Opo. Anong year mo na? Saan nag-aaral? Ano po, third year po dito sa Monte Adventist College. Yung Vista, ano siya? Ang mga Adventist. Oo. Blaso po. Opo. Ano po, balik lang po niya sa Mindanao po. Pero mga, hindi ko kasi napunta ng pagdating na dito. Pero parang sa family po dito. So, welcome. Thank you. Welcome CJ ulit ah. Sige, ate. English. Magandang gabi po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil bakit naman? Dahil maganda na ang panahon, hindi na umuulan, no? May dala pa naman akong payong, pero baka mamaya umulan. Huwag naman sana. Pero, kasi may butas yung aming kwarto, pastor. Kaya ayokong umuulan dahil yung gilid ng aming kwarto, tumutulo yung ulan doon. Kala mo may baha doon laging nakagano'n. Ayusin natin. Oo, Kuya Tomas. Hindi talaga siya, kailangan na po talaga siya palitan ng bagong bago. Siyempre, oo. Kasi, siyempre, kailangan natin ng budget doon. Wala pa kaming budget para doon. Kaya, pagka umuulan, ayoko umuulan. Kasi alam ko, tutulo na naman yung aming buo. Pero, pag sobrang lakas, sinasahuran na lang namin ng balde o kung ano. Kasi talagang buhos yung ulan doon. Para kami nasa Pagsangkan Falls. May falls na. Pero inilipas din naman ang ulan at maraming tao din naman ang natutuwa dahil nadidiligan yung mga halaman, mga magsasaka natin, no? So okay lang po yan. Pinagpapasalamat ko din na meron tayong mga ilang taong nakakausap, no, na may natututunan akong bagong impormasyon. Yan. Yun lang po. So, thank you Lord sa pag-iingat mo sa aming lahat. Lalong-lalo na kay Elder Joey dahil siya ay may sakit. Alam naman ng lahat yun. At kay Chacha na siya ay iniingatan ng Panginoon dahil pagkagaling ng opisina, nag-aangkas lang yun eh. Ang motor. Siyempre, mahirap din yun, diba? So, salamat sa Panginoon. Good evening po. So, ang pagpapasalamat ko po ngayon ay so for the past 6 months po kasi meron akong youth organization na ako po yung nag-lead sa kanila. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil patapos na po kasi yung term ko. And pababa na po ako sa And buong term ko po kasi pinanghahawakan ko yung verse na Isaiah 41:10. Ang nakalagay ko kasi doon, do not fear for I am with you. So, ayun po yung pinanghawakan ko hanggang ngayon. Magsa-start na po ako ng second year kasi ng college. So yun, bali, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa sobrang dami po sa lahat po nung napagdaanan namin na magkakasama. Ayun po. Lagi pong pinapaalala sa akin na huwag ako matatakot dahil kasama ko siya.
Ayun po, for the past 6 months, yun nga rin po, hindi rin po ako nagkasakit kahit gano'n yung ginagawa ko. Yun ngayon, kahit maulan po, papasalamat ako dahil may bubong pa na uuwian. Kasi kapag mga ganitong panahon po, mas lalong na-appreciate yung buhay eh. Kasi pag tumitingin ka po dyan sa labas, may mga taong nahihirapan po talaga sa buhay. Kaya ngayon, masasabi po talaga na grateful po talaga ako sa buhay na meron tayo dahil kahit minsan medyo mahirap pa rin po. At least, yan, sa table may pagkain, may nauwian na natutulugan. Yun po yung pagpapasalamat ko sa Panginoon sa continuous guidance and support. Kahit, ayun po, papasalamat sa mga instruments na ginagamit niya, lalo na yung mga parents, sila na family ko. And mga tao malapit po sa akin. So, ayun. Hello, magandang gabi sa atin lahat. Una ba ay nagpapasalamat na muli rin nakarating dito sa ating bahay na lang matagal-tagal. Kasi minsan, gabi na kami mauwi ni Pastor. So, sa layo rin naman dahil sa traffic, sa gabi na ako makaka-uwi. Kaya hindi talaga makakadali. Kaya ngayon, sinikap ko, sabi ko, pag mga makauwi ng mga alas 3, alas 4, diretso ako ng Pasay. Mabuti naman galing ng Osiris, diretso ng Robinson, andun sa ngayon sa Robinson, mag-iina. So, umaga ako nakauwi, diretso ako dito. Nagpasalamat ako sa Panginoon na lagi niya akong ginagabayan araw-araw, lalo na sa pagmamaniho, sa araw at gabi, naging ligtas. Sa amin, always naman talaga sa amin sa Blooming Trade na baha. Kahapon, kayo na umaga, kalambakan, saglit na ulan, baha agad. Sana tumigil itong pag-ulan at maganda ng panahon na sa susunod naman. Pasalamat ako sa Panginoon sa araw-araw na katayin. Yun lang. Thank you po. Magandang gabi po sa inyo. Papasalamat ako sa Panginoon dahil sana maging okay na po yung result ko sa ECG po at saka yung x-ray ko. Saka yung gagawin sa aking laboratory. Sa operasyon ko po. Baka po itong next week mga ganun po. Kailangan po talaga. Kaya salamat sa Panginoon din sa mga financial kahit napakahirap. Patuloy pa rin kami. Ayun, may kinakain sa araw-araw. Salamat sa mga nagbigay din ng tulong. Ayun na sa inyong lahat. Salamat sa mga yun, binibig pong mga gamot. Kailangan po talaga tuloy-tuloy yung gamutan ko hanggang ngayon kasi yung breathing ko po talaga malakas. Kaya pag hindi pa huminto, talagang emergency na po. Operahan talaga po ako talaga. Salamat sa Panginoon dahil nandiyan siya lagi. Kahit parang gano'n ako, pumunta naman si Reyes, hindi niya po ako pinapabayaan. Kabay po sa akin ng mga pamilya, sa aking pamilya, yung mga anak ko, at sa kay Ate Maura na lumalaban kami naman sa cancer. Salamat po sa Panginoon. Thank you po. Thank you. Nagabi sila. Pasalamat ako sa Panginoon kasi nanalo ang papunta ko dito sa simbahan. Sa totoo lang kasi, sabihan niyo, wala akong balak ko. Sabi ko kasi nga, ang lakas ng ulan. Nakakatamad kasi mag-akit baba sa taas. Lagi ako nadulot sa may hagdan. Tama-tama. May pinuntahan ako, galing pa akong Ayala mo. Punta pa ako doon sa ibang lista. Dami ko napuntahan. Pagdating ko sa ko na, punta ba ako si Bar, uuwi na. Naman na ako, bit-bit ko na yung mga bigat-bigat, uwi na lang ako. Bigla akong napatigil sa gitna. Kasi inaano ko kung sino mananalo sa dalawa. Dito talaga, hindi na ako napauwi. Kasi pag nakauwi ako, hindi na ako makapunta dito. Kaya,
salamat ako sa Panginoon kasi nanaig pa rin yung ano yan, dito ako napapagpag. Saka salamat ako sa Panginoon kasi sa mga blessings na natanggap kahit pa paano makakabalik kami sa bahay. Hindi naman at saka si Tomas, okay na rin, natutulungan na niya ako. Balik, ano naman kami ngayon, balik. Back to normal na. Kaya nga, salamat ako sa Panginoon kasi sipin mo yung time na nagkasakit siya, halos wala kang income, wala ka. Kasi puro labas ng pera, hindi ko nga alam saan galing mga pera eh. Kaya pasalamat ako sa Panginoon kasi na-survive pa rin namin yun kahit ang dami yan. Pero kaya nga sabi, huwag nang magreklamo pag walang pera, bahala na. Kasi ito niya, aalis ako, Lord, bahala na kung anong mangyayari, bahala na kung may pang ano pa kami sa laboratory, may pangbili pa ba ng gamot, kahit pa paano, natustusan pa rin naman. Kaya sabi ko, yung last niya gamot ngayon, yun na lang, ang unti-unti kong binibili kasi 120 piraso. Tatlo yun. Kaya sabi ko, bahala na. Pasalamat ako sa Panginoon kasi dumating naman yung, ano naman yung inaasahan ko. Kaya kahit pa paano, makakabayad na sa bahay, makakabili na ako ng gamot. Kanya, makabayad na kami ng kuryente. Kasi mahirap yung aasa ka lang sa, wala na talaga kung aasahan. Kaya sabi ko kay Tomas, hinay-hinay lang. Kasi, mahirap na bigla, hindi pa totally magaling. Ako na naman, pero siyempre, mahirap yung sige-sige. Kaya, pasalamat ako sa Panginoon kasi hindi naman ako nagkasakit. Yun lang ang pasalamat ko talaga na hindi ako nakakasakit. Kahit yung lahat ikaw na yung tinatawag na ikaw na kumakanta, ikaw pa sumasayaw. Kaya yun pa rin pasalamat kita. Kahit mga dito sa simbahan, nagagawa ko pa rin. Yun lang po. Salamat po. Ito. Si Mike. Gagawin natin na. Salamat ako sa inyo. Wala nagpasalamat ako sa Panginoon dahil kanyang pag-iingat sa akin. Nagkaroon ako ng papaigdal naman ako. Kaya talagang hindi ka tayo kami doon. Kaya ko ng ituwasan. Tapos sinunod sa kulay tayo. Pagkalaga ng tirahan ng sa puno. Gusto. Kaya yun. Gusto ko na kasi. Kaya na katulad. Malakas siya. Magandang gabi po. Hindi na, pinagpapasalamat ko lang po sa Panginoon yung pang-araw-araw mo na, pag-iingat niya sa atin. Yung pag-provide niya po, lalo na po ngayon, ang mamahal na ng mga biling, pero yung cellphone hindi tumataas. Parang kakasya na lang po siya, parang siguro dahil na
tiwala lang na ano, na si Lord ang magpo-provide. Ano ba? Yun lang. Ito nga yung ngayon. Ano po ba? Yun lang po. Thank you. Kamusta si sige? Okay po mga kapatid, ating pumuksan ang ating mga Biblia sa Bagong Tipan, sa Lucas, sige, mamaya na lang po. Lucas chapter 10, verses 25 to 37. Ito po yung batay dun sa binigay na talata sa ating kapatid na. Elder Flory, unique. CJ. Apo. Pamangit pala ito ni Ate Pearly. Oo nga. Okay po, basahin mo natin ito ng tugunan, ang mabuting Samaritano. Lucas 10, 25 hanggang 37. Basahin natin ang tugunan. Isang kalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nabasa mo? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siya lumabas sa kahiyahiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem. Papunta ang Jericho. Hinaharap siya ng mga pulisan, hinubaran, nilumbog at iniwang halos patay. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang tao nakahusay, lumihi siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong ito, isinilip nito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritano naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, inuhusan ng langis at alak ang mga sugat at ang binandahan. Pagkatapos isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno. Dinala ito sa bahay panuluyan upang alagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaking pilak ang namamahala o namahala ng bahay panuluyan. At sinabi, alagahan mo siya. At kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga magdurusa? Tayong lahat, ang taong tumulong sa kanya, tugod ng dalubhasa sa kautusan. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, lumayo ka at yan din ang gawin mo. Yan. Nako, marami na po tayong mga siguro reflection na pinagdaanan dito sa kwentong ito, no? Ano ho itong itong talatang ito? Yung kwento na mabuting Samaritano. Pero alam niyo, masarap ulit-ulitin ang kwentong ito. Ano? Sapagkat lagi pong nare-refresh ang bawat isa sa atin sa mga mensahe na nais po niyang ipaabot sa atin. Ngayon, remember mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay lagi siyang gumagamit ng mga talinhaga. No? O mga kwento na maaari pong maging praktikal at maging makatotohanan sa buhay noon hanggang sa ngayon. So meron pong tinatawag na tayong relevance o may kaugnayan po yung mga yung mga binabasa po natin sa Bible, applicable sa panahon ng ating Panginoong Hesus, at ito po ay nararanasan din natin at nagkakaroon ng kaugnayan sa ating buhay sa ngayon. Okay? So, naririto po tayo sa isang pagkakataon na
meron uling dialogo, pakikipag-usap ang ating Panginoon Jesus sa isang dalubhasa ng kautusan. Sabi po dito sa verse 25, isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus. Upang ano daw po? Upang siya ay subukin. Yan. Pag sinabi ko natin dalubhasa ng kautusan, ito po yung mga Pariseo. Okay? Sila po yung mga titurin natin mga expert sa batas. And meron silang ibang purpose, meron silang ibang intention. Hindi para magtanong, kundi para i-challenge ang ating Panginoong Kristo. Naalala ko po yung may mga na-encounter din po ang lingkod na ganyan during Sunday school, no? Nung bata-bata pa ako sa ministry. Meron tayong miyembro na talagang halata mo naman na hindi lang siya nagtatanong. Susubukan pa lang niya talaga kung hanggang saan na pwede mong isagot. Kasi bata pa, imagine na kapatid, 25 years old ako. That was 2003. Yung una kong church assignment, yan, kasi UCCP Parandahan na ako ay ginawaran ng licensed status. No? Yung destino ngayon dating destino ni Pastor Al. Hindi pa ganyan kalaki ho yan. Maliit na simbahan pa ho yan. Mas maliit pa ho dito sa atin. May isang miyembro ho dyan. Siguro dahil nakita niya batang-bata ko, gusto niya akong i-challenge. Ano? Sa awa na Diyos, nasagot ko naman yung tanong niya. Ano? Kalimutan ko na Basta, ang purpose niya is not to ask question. Kundi para tingnan ko hanggang saan ka. May mga ganun talaga tao, no? At ganun po yung intention at purpose dito, no? Experts, yung nabasa sa batas. Hindi upang magtanong lang sa Panginoon, kundi upang subukan kung hanggang saan ang kanya kakayanin. Hindi nila alam, ang ating Panginoong Jesus, aral din yan. Sapagkat siya po ay guro, siya ay rabbi. And most of the time na, kung naalala niyo yung kwento na hinahanap siya ng Jose at Maria, nakita siya sa templo, sa loob ng templo at nag-preach siya doon at saka nagtuturo. Naalala niyo ba yung kwento niyan? 12 years old po siya. Di ba? So sa murang edad ng ating Panginoong Kristo, siya po ay meron na angking katalinuhan at karunungan mula sa Diyos Ama. Okay? So remember, ang wisdom ng ating Panginoong Kristo ibinigay sa Kanya ng Diyos Ama. Pero, meron din po siyang effort para ito ay pagyabungin. Siyempre, nag-aral din siya mabuti. Kasi ang talino naman at kakayanan ng isang tao, hindi naman yan by nature lang o likas lang sa atin, kailangan din natin pagsumikapan na mag-aral. Yun po yung lagi kong sinasabi dito kay Nalaya at kay Kalam Pero alam niyo mga kapatid, minsan, nagtataka na lang din ako sabi ko, nag-aaral pa ba kayo? Panay kayo cellphone, panay kayo games. Pagdating naman muna ng exam tsaka grading, matataas naman ang grade nila. So okay na rin, ha? So meron tayong God-given wisdom, binigyan sa atin ng Panginoon. Pero kailangan din po natin itong pagyabungin. Kailangan natin itong i-develop para po mas lalong gumanda pa. Okay? So yung discipline po na tinatawag nating learning o pag-aaral ay nakuha ng ating Panginoon at ipinapaunawa po sa atin dito. Just in case na meron po tayo na may mag-challenge po sa atin, especially po sa banal na kasulatan at sa mga talata, kapag hindi po tayo aral, madali po tayo malihis. Kaya nga nag-aaral po tayo. May tayong tinatawag na individual learnings at yung group learnings. Tulad po dito. Pero, most of the time mga kapatid, kinakailangan natin mag-aral ng sarilinan. Okay? Yun po yung aking paalala din sa inyo. Kinakailangan natin mag-aral ng mabuti. Hindi lang sa panahon ng Bible study at Sunday school, kundi sa mga panahon na tayo po ay may pagkakataon na mag-aral ng kanyang salita.
Pero ang risk lang po ng mga kapatid na dapat lang po natin i-take note, yung mga pagkukunan natin ng source ng ating mga aral. Kasi baka mamaya, iba rin yung turo ng ating nakukuha. Especially sa mga internet ngayon. No? So better consult always sa inyong pastor at sa ating mga tagapagturo ng Sunday School. Okay, balik po tayo. So, isang expert sa batas ang lumapit sa Panginoon. Ano? Hindi para magtanong, kundi upang i-challenge siya. Subukin. Okay. Ang tanong po ay ganito, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? So, napakagandang topic pala nito. Ano po yung buhay na walang hanggan? Everlasting life. Ano pa ho ang tawag doon na sa English? The life hereafter. Tama. Ano? Yung buhay matapos ng buhay sa mundong ito. Okay po? So, tinatanong ang ating Panginoong Jesus ng isang guro na ito, kapwa-guro niya, kung ano para sa kanya ang konsepto ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ang isang bagay po na makikita natin dito ay sinagot siya ng ating Panginoong Jesus sa isang kwento, sa isang aktual na kalagayan at sitwasyon. Pero bago po doon, may mention po ng ating Panginoong Jesus yung first greatest commandment. Ano daw po yan, mga kapatid? Ano po yung first greatest commandment? Ano ang mababasa ko dito? Yung tinatawag na Shema? Love your God? Yung una pong kautusan, yung greatest commandment. Verse 27. Yan. Ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas, at ang buong pag-iisip. Ano? Yan yung tinatawag natin Shema. Yun yung first greatest commandment. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your might. Okay? Yan. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. This is the second greatest commandment naman, mga kapatid. Ano daw po yan? Ang pagmamahal sa iyong kapwa gaya ng pagmamahal sa iyong sarili. Okay. So sabi ng Panginoon, tama ang sagot mo. Ano mo ang tagubilin ng Panginoon? Verse 20, gawin mo yan at makakamit mo o magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Makukuha mo daw yung eternal life pag ginawa mo yan. Okay. Pero may follow-up question yung tanong. Verse 29, tingnan niyo po. Upang huwag siya lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Yan. So dito na po sinagot ng ating Panginoong Jesus ang tanong ng lalaki. Sa isang kwento. Meron daw pong isang lalaki o isang tao na naglalakbay mula po sa Jerusalem papuntang Jericho. Okay. Ito pong lugar na ito, mga kapatid, ay masasabi po nating sentro ng relihiyon, ng komersyo, at ng lahat ng panahon yun. Ang Jerusalem po, ang tinatawag nating ski city during that time. So, nandun po yung temple kung saan sumasamba po ang mga Hudyo. Nandun din po yung sentro ng hanap buhay o pagninegosyo. Nandun din po yung iba pang mga tinatawag natin center ng authority sa kanilang gobyerno, sa kanilang pamahalaan. Napaka-importante po. So itong Jericho, mga kapatid, ay masasabi nating probinsya. So pauwi na po ng probinsya itong lalaking ito. At sa kanya pong daang pauwi, ano pong ginawa sa kanya? Hinarang siya ng mga tulisan. Hinubaran, pinugbog, at iniwang halos patay na. Hinolak po siya.
At pagka-hold up sa kanya, binugbog siya, ano? Hinuparan, ano pa ho? At iniwang halos patay na. Matindi yung ginawa sa kanya ng mga Pilisan. Ano ho? Verse 31, tingnan po natin. Meron pong ilan mga karakter na naroon dito sa ngayon. Okay, sino po yung mga karakter? Yung lalaki, pauwi sa kanilang o papuntang Jericho, ha? Tapos meron mga hold-upper, so binugbog siya, at halos iniwang patay na. O verse 31, nagkataong dumaan ang isang paring Hudyo. Okay, pag sinabi natin paring Hudyo, mga kapatid, paring Hudyo. So siya ay part ng religious authority ng time na yun. Sa ngayon, mga kapatid, isa siya laiko, isa siya pastor o pare. Pero ano pong ginawa niya? Sige nga ho, ano po ang ginawa ng pare mo niyo? Na makita tao ng kahatusay, lumihis siya. At nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ouch! Second, na tao, sino po? Ha? Ano po, Ate Becca? Verse 32, dumaan ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Remember mga kapatid, ang mga Levita, sila po ay katumbas din po yan ng mga elder natin dito ngayon. Levites, mga kapatid, sila po ay mga taong simbahan din. At meron pong kakayanan para makipag-ugnayan kay Yahweh sa panahon ng lumang tipan. Ang mga Levita po, mga kapatid, at tagapanguna sa mga offerings ng mga time ng panahon ng lumang tipan. Sila ang nananalangin. In short, sila rin po ay mga pastor o pare. O masasabi na natin mga laiko. Pero ano ang ginawa nila? Umiwas din. Aray ko. Parang ang sakit nito sa mga taong simbahan. No? O pangatlo po, verse 33, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Okay, tingnan muna natin ang tinatawag ng Samaritano. Siya ay mula sa tinatawag na lugar o probinsya ng Samaria. Kaya siya tinatawag na Samaritano. Yun yung kanyang original place. But take note mga kapatid, ang mga Samaritano ay kaaway na mortal ng mga Hudyo. Samantalang ito pong hinolda at binugbog ay isang Hudyo. Sabagat galing po siyang Jerusalem. Magkaaway po ang dalawang lahing yan. Kung naalala din po ninyo yung babae Samaritana na nakausap ng Panginoon sa balon, naku, bawal na bawal po yan ng mga panahon yun. Bawal ka makipag-usap sa mga Samaria o mga Samaritano at Samaritana sapagkat yan po ay isang mortal na kasalanan. Dahil ever since yun po ikalaban nila sa usapin ng teritoryo at lupa. Yun ang kanilang pinagugatan ng away. Magkatuting kupit mga kapatid, isang estranghero at kaaway sa lahi, siya ang tumulong at tumugon dito sa lalaki, sugatan. At ano po kanyang ginawa mga kapatid? Ha? Nang makita niya, biktima siya'y naawa. Yun ang unang-unang karakter po niya, naawa. Samantalang ito pong Levita at isang paring Hudyo, dead malang. Dinaanan lang. Pero ito pong isang tao ito mga kapatid, unang nakita po sa kanya, yung kanyang awa. Siya'y naawa. Sapagkat pinansin niya. Yan. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, tayo ngayon parang magiging immune na tayo sa mga
pulubi at mga naghihirap sa paligid natin. Parang normal na lang eh. Yun po yung nakakatakot mga kapatid. Kasi parang sinasabi natin, bahala na kayo dyan. Ang isang aral po na tinuturo sa atin ngayong gabi mga kapatid ay kung paano po tayo magkakaroon ng habag sa kapwa natin na nakakaranas ng mga challenging times. Naawa po siya. At nakakapagtaka po dito at nakakalungkot yung mga taong simbahan, hindi ba lang yung nakahusay na tao. At masakit sa amin yun, mga pastor. Pastor pa nga din yung dumano, saan nakalagay dito eh? Pare Julio, tsaka Levita. Yan ang mga religious leaders during that time. Kaya lang wala lang sa kanila. Sabihin, wala silang mercy, wala silang awa. Bagaman sila ay leader ng isang reliyon, hindi pala nagmamatter doon ang leadership. Kundi importante po yung tinatawag natin habag o awa. Naaawa po ba tayo? Nagiging sensitibo po ba tayo sa kalalagayan ng ating kapwa? At yun po yung unang itinuturo sa atin sa gabi nito. Ang magkaroon ng habag at awa sa ating kapwa. Pangalawa po, nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binandahan. Hindi lang po siya naawa, ano po niya? Ano po ginawa? Nilapitan niya. Kasi iba yung, ay naawa ka lang, naawa naman ako sa'yo. Pero meron din siya, tama, meron din siya ginawang tugon o aksyon. So ang awa po pala kapag mga kapatid, kailangan natin sundan ng habag, ng aksyon at ng pagtugon. Katulad po ng ginawa ng Samaritanong ito. Ano? Nilapitan niya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binentahan. Pagkatapos, isinakay niya pa ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Bukod pa ho doon, nagkaroon pa siya ng Binigyan niya pa ng pera. nilubos-lubos na niya yung kanyang pagtulong. Ano po? Dinala niya sa bahay panuluyan para maalagaan siya doon. Kumbaga sa atin ngayon, dinala niya sa clinic. Ano? Verse 35, kinabukasan, binigay niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. Yung pong total concern ay atin po makikita po dito sa lalaki nito. Nakaaway ito, remember nakaaway nila sa lahi. Total stranger, at the same time, total enemy. Pero napalitan po yung sitwasyon. Siya po yung nagpakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa ito. Ngayon, ang tanong ng Panginoon, verse 39 at 36, at ang tanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinalang ng mga tulisan? Yan. Verse 37, ang taong tumulong sa kanya. Sabi po nung nagcha-challenge sa kanya. Ano? Kaya sinabi sa kanya ng Panginoon, kung gayon, humayo ka at din ang gawin mo. Challenge sa atin mga kapatid sa gabi ito, gawin natin ang ginawa ng Samaritano ito, ng mabuting Samaritano ito. Mga kapatid, alam nyo, hindi nawawala sa church ang mercy and compassion. Remember mga kapatid, alam nyo, doon sa mga nadisinuhan ko, madalas pag staying kasi ang pastor sa church, araw-araw may lumalapit talaga. Mag-iingat kami sa bahay namin. Alam nila yan.
Sabi sa akin yung pastora, kilala mo ba yung mga yun? Sabi ko, hindi. Sabi ko, nasa sa kanila naman yun kung talagang pure totoo yung kanilang paglapit. Basta importante, tumulong tayo. At ang inihiling natin sa Panginoon, bigyan niya tayo ng means din naman kasi mayroon din naman tumulong na wala ka. So ginagawa namin sa mga kapatid, pag may mga nabibigay nyo sa amin na bawa yung mga biscuit, yung mga noodles na ganyan, sabi namin, kapatid, wala ako pa kayong pera masyado. Totoo naman talaga. Pero ito ay pwede namin ibigay sa inyo. Ano? And nature po yan ng ating iglesia as a whole na maging instrumento po ng habag at pagmamalasakit sa iba. Ano? Hindi para malaki tayo, kundi kasi ito yung itinuturo ng Panginoon eh. Ano? Ngayon, meron namang assurance sa Panginoon na kapag tayo po ay naging channels of blessing, ibabalik niyo sa atin yan. In any forms and manner, no? Hindi man sa material na bagay, yung buhay natin na tagalin sa ngayon, malaking bagay na po yun. Yung tayo po ay agarang gumagaling sa mga sakit natin. Ano, yung mga bagong karanasan, yung natututunan po natin, mga pagpapala din po yan. Kasi minsan, yun ang konsepto natin eh. O, pag magbibigay ako, dapat magbalik din sa akin ni Lord to, ha? Hindi. Yes, babalik sa atin yun ng Panginoon, pero sa iba't ibang pamamaraan. Kasama din po yung material blessings niyan. Pero may iba pang paraan ng pagpapala na ipinapaunawa din sa atin ng Diyos na dapat po natin i-appreciate at ipagpasalamat. So, wag na wag po tayo nagsasawang tumulong. Ano? Huwag po tayong mapapagod tumulong mga kapatid kasi darating ang point na kinakailangan din natin ng tulong. Ito, example po ha. Yung akin pong honor chief. Medyo nagbabadya na siya na kailangan palitan yung battery talaga eh. Wala mo sa araw lang. Hindi nung sinundo ko po si Kadam, biglang naloba. O buti na lang, doon sa school, may mga kaibigan tayo na tinulak nila. O yun, magdala ko. Although, likas po sa mga Pilipino matulungin. Na-prove ko rin po yan. Pag nasisiraan mo na sasakyan, marami mong dumadamay. Maski hindi ka naman kilala. Ano? Yan ang innate values ng mga Pilipino eh. Ano? Generally. Madalang naman yung hindi matulungin, pero generally matulungin talaga tayo. Kasi darating po yung point na malalagay tayo sa alanganing sitwasyon na kinakailangan din natin ang tulong ng ating kapwa. Ano? Ang hirap naman nun, halimbawa, masama na ugali mo sa community mo. Nasiraan ka na sa sakit niya, sasabihan ka pa ng mga tabuti nga sa'yo. O di kaya natapa ka dyan. Di ba? So all the time mga kapatid, dapat naroon yung ating pagtulong sa kapwa. Hindi lang po dahil sa katangian natin bilang mga Kristyano, kundi yan po yung tinuturo ng Panginoon. Ha? Malinaw po yung sa sinabi niya, di ba? Gawin mo yan. At ating marirealize ang buhay na walang hanggan. So nangangulong pala mga kapatid ang buhay na walang hanggan, hindi natin kailangan mamatay muna. Pwede na po natin gawin dito sa lupa. Yung eternal life. Yung glimpse, kasi syempre hindi pa kompleto yan eh. Yung patikim pala, ng eternal life, pwede na tayong magkaroon ng ambag sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Sapagat sila ay refleksyon ng Diyos. Yung ating kapwa ay refleksyon niya ng Diyos. Kung sino sila, yan, nasa sa Kanya ang Panginoon. Especially doon sa mga may hina, sa mga may sakit, sa mga nakakaranas po ng mabibigat na hamon ng buhay,
sa mga namatayan, naririyan ang presensya ng Diyos. At kailangan natin sila kaligayahin. Okay po. Sige, may mga karagdagan pa po ba tayo? Sige, Laya. Yung topic po natin ngayong gabi, saktong-sakto po siya kasi last week may nag-usap-usap po kami and may nagtanong, sabi, ano ang pipiliin mo, maging tama or maging mabait? So, yung tanong po, be right or be kind? So, sakto po yung ano dito since yung ano po, pinili niya na maging mabuting tao eh. Kasi kung bibili niya po maging tama, hindi niya talaga kakausapin kasi bawal nga po, di ba? Ayun, so, yung dito naman po sa ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Sa panahon po kasi ngayon, napakarami po kasing problema ng mga tao eh, magkakaaway po. Tapos, yung gera ngayon na nangyayari. May nabasa po ako siya sa ano po, 1 John 2 verse 17. Ang sabi po doon, and the world is passing away along with its desires, but he who does God's will is going to live forever. So yun po ang ano. Yan nga po eh, napanood ko po yun sa movie, tapos sakto naman po yung napag-usapan natin ngayong gabi. And hindi po ako naniniwala na coincidence yun, naniniwala po ako na perfect timing po ni Lord. Yan po. Thank you po. Thank you. Thank you. Sige pa ho. Sino pa ho? Dito, sorry, parang may gusto sabihin ako si Ate Becca. Tama po yung yung ating topic ngayon na bilang Kristiyano talaga na maramdaman natin na tayo ay may pagmamahal sa ating kapwa. Kasi kung hindi natin gagawin yun, yung pagmamahal na yun, parang mawawala yung ating pagka-Kristiyano. Kaya kailangan, habang nandito tayo, iparamdam natin sa kapwa natin na tayo ay nagmamahal sa kanila. Kasi kung wala talaga, parang hindi natin inamin utos ng Panginoon Diyos sa atin. Yun lang. Pero, sige, yung pagtulong natin, kasi merong mga tao na plastic, yung pagtulong, may pakitang tao. Yung mga, alam niyo yun, pinapakita, tumutulong, hindi mo naman kailangan ipakita yun. Iba nga, pag nag-aabot pa nga ng pera sa'yo, patago pa yun. Diba? Yung hindi na, dahil lang isa libo ako. Hindi ganon. Diba? Talagang huwag mo na i-mention yan. Merong mga tao talagang ayaw na pabanggit, tumulong sila. Talagang mararamdaman mo yung genuine nila. Pero syempre naman, maganda rin ina-acknowledge yung tulong mo. Sino man mang ayaw na sabihin yung pangalan na si kayo tumulong, di ba? Masarap sa pakiramdam yun eh. Na ako'y binigyan ni Ate Vilos ng suman, di ba? Masarap sa pakiramdam, pero hindi mo na kailangang lagi kang hihingi ka ng pabor na makilala ka dahil sa pagtulong mo. Yes. Dahil yung, ang Diyos na bahala sa iyo doon. So magkaiba mo yun. Tumutulong ka kasi gusto mong tumulong o tumutulong ka dahil gusto mong itaas ang sarili mo. Yes. O, magkaiba yun. Okay. Elder Flor, ito. Yun nga po. Yung sinasabi nyo na yung parang pakitan tao. Depende na yun. Depende na yun sa Kasi ang Diyos naman, hindi mo naman malilin lang ang Panginoon. Yung may sinasabi, kailangan mo pang sabihin yung mo. Alam ng Diyos ang intention mo kung ikaw ay pakitang tao lang o talagang kang tumutulong sa taos puso. Kasi hindi nga natin yung nga sabi, ang nagawa ng kaliwang kamay mo, hindi mo na dapat ipaalam sa Oo nga, andun nga yung, siyempre, maganda rin yung pero ang Diyos, siya ang nakatunghay sa bawat isa sa atin. Alam niya ang tunay na na intensyon ng puso mo. Kasi masarap talaga yung ikaw makatulong din eh. Ewan ko, para sa akin talaga, masarap talaga ang ikaw ay makapagbahagi sa iyong kapwa. Kasi yun nga, yun ang sinasabi ni Pastor, darating ang panahon
na mga kailangan ka rin. Yun, no man is an island. Tandaan natin yan. Kailangan natin ibahagi, iparamdam sa ating kapwa na mahal natin sila. Kasi sila ang imahe ng Panginoon Diyos eh. Ang pananampalataya, kahit nananampalataya ka, kung walang gawa, wala rin namang kwenta yun. Hindi mo maano eh. Yun na, sinasabi ni Pastor, kilala mo ba yan? Hindi. Kasi nga kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, alam ng Panginoon Diyos, kung sila ay nanloloko, nasa sa kanila na yun. Pero nagawa mo ang dapat sa oras na yun. Kasi hindi mo na dapat palagpasin pa yung mga ganun eh. Kasi hindi mo naman araw-araw nakikita yung mga tao na yan. Tumadaan lang yan sa buhay mo. Kaya dapat gawin mo. Kasi sa buhay naman natin, amen, mararamdaman mo talaga napakasarap ang magbahagi sa kapwa. Kasi yun nga, hindi na aano yan, babalik. Kung meron man talaga nagbabalik na nanloloko, nasa kanya na lang yun. Kasi binigyan ka niya naman ng talino ng Diyos. Kasi ako minsan may nangyari ganyan sa akin eh, parang nanggugoyo na. Talaga sinabihan ko, wala kayong yung trabaho. Maayos naman ang paraan. Sana meron naman, kasi malaki naman ang katawan. Kasi narinig ko mismo sa kanya, sabi niya ganyan. Mas maganda pa yung parang hindi ka nagbibilis, gano'n, parang maawat. Parang nagsilab yung utak ko sa gano'n. Ayoko ng gano'n eh, naloloko. Magtrabaho ka, pero maayos naman yung pagkasabi ko. Na magbuhat nun, lumalapit sa akin, pero inaano ko na rin, sinasala ko na rin. Hindi yung bigay-bigay. Alam mo naman yung tao na talagang nagluluto, na lumalapit sa'yo. Alam mo yun eh. Hindi tayo maging dapat doon yung manhid ba. Kasi nakakaawa rin naman talaga. Dapat meron talaga tayong pusong, meron talaga tayong may habag talaga. Na kung ano yung ginawa ng Panginoon, yun ang inaano niya sa atin eh. Ipamuhay nyo yan, kaya dapat bilang Kristiyano, gawin natin ang ginawa ng Panginoong Diyos. Yun lang po. Thank you po. Meron pa ba tayong karagdagan pa? Ikaw, malinaw naman po yung ating paksa sa gabi nito, no? And remember mga kapatid, yung alimutan ko lang yung mismo verse. Sinasadya ng Panginoon na mag-disguise minsan. O kaya sinusubo niya yung kanyang mga anghel para i-test din tayo kung saan yung ating kindness. Ano? So, especially sa mga strangers, sa mga stranghero, turo din sa atin ng Panginoon yun na magmabuti tayo sa mga stranghero. Kasi hindi natin alam, mamaya subo siya ng Panginoon. Nag-disguise lang pala, o baka mamaya mismong Panginoon pala yun. Di ba? Minsan yun nakakalungkot sa, hindi naman sa lahat ng mga tao simbahan, pero yung ilan, especially sa mga big churches, no? Pag nagsimba ka dyan ng ordinary na bit mo, parang kayong pumasok, no? Hindi ganun ang turo sa atin ng Panginoon eh. Kasi bahagi po ng pagtulong sa kapwa din yung pag-aalis ng ating mga stereotypes o yung ating prejudgment sa kapwa. Natutulungan natin yung kapwa natin, hindi dahil sa kanyang status sa buhay o dahil may hinihintay tayong kapalit. O kaya mayroon lang tayong intention din na ipakita sa tao. Kumbaga inaalis po natin yung mga condition na yun. Kasi ang nature natin bilang tao, tutulungan kita kung. Yan. Oo. So, binabaklas ng ating Panginoon yan, yung mga barriers. Kasi, unang-una nga, ibang lahi ito eh. Kung tutuusin, pwede na rin yung detmahin yan eh. Kaso hindi nang ibabaw sa kanya. So, pag-ibig ng Diyos po ay tumatagos sa lahat ng lahi. Hindi po tinitingnan ng Panginoon kung ano ang ating status sa buhay. At para sa Kanya, pantay tayong lahat. Mahalaga po tayo sa Panginoon. Okay po. Yes, Ate Glory. Abot. Meron mo kasing katandaan. Ayan, sige po. Kunti lang. Peace.
ko na po. Akayin sa lingap, ang nalilinsad sa Diyos na may habag ng maligtas. Himno yan. Opo. Glory. Ako, Ano ang title niya? Basta. Sa ko siyang himno. Okay po. CJ. Gusto ko pag-itagdag? Wala naman. Okay. Sige po, kung wala na po tayong karagdagan pa, tadako na po tayo sa gawain ng pananalangin. Unang-una po ay merong prayer request sa akin ng aking kaklase ng high school, si kapatid na Liza Roca Subinina. Sana nanonood kayo, sinagusan niyo yung link niya ng ating church. So, namili po siya ng prayer request kasi medyo pagkata daw po yung kanyang gallbladder at for operation na daw siya. Ano? So, nakakagawin, kausap na kami. So, paalakas ka kapatid na Lisa at sasama ka namin sa panalangin. Pangalawa po yung ating gawain bukas ng JPHR Committee. So, from 9 a.m. to 12 po, hopefully tayo po mga taga dito ay nandito na, dito ko lang dito na tayo. So, ma'am, may sinanda akong message kay Ate Becca. Mamaya pag-usapan nila namin yung ating merienda at saka tanghalian. And ano pa ba? Of course, yung ating pong pangangailangan pinansyal sa ating iglesia. Ano? At napapasalamat po tayo pala kay kapatid na Mayla sa pagpapahiram sa atin ng para ma-acquire natin itong tiling ito. At mabayaran po siya ng monthly. Oo. So thankful din po tayo sa ating UCM. Ano, kay Kuya Tom, kay Kuya Dariel, kay Kuya Peter, sila. Itatry nilang itaas. Oo. Kaya naman niya Kuya Dariel, no? Biruin mo yun, pwede pa pala yung stand mo yan. Ang problema, kayanin mo si Victor. Mas maganda kasi pag nakalimutin niya. Opo. Okay talaga yung ganyan. Kasi pag may mga work gawain na i-adjust po natin, magagamit pa siya. Kasi ano, Tulak-tulak lang. Mas okay yan ganyan. kasi pag ganyan pa, sa problema, dito yung makapita. Hindi iangat ang konti. Tama ko ba? Ang angat yan, dalawang butas pa. Kala na dyan yung ating mga kalalakihan. Board of Trustees. COP na lang. Hindi mo niya Huwag na talaga kung nasaktan kasi, lalo na yun. Okay. So yun lang po. Ano pa ho ang ating mga prayer request? Pastor, yung parents, para magkaayos na yung, kasi yung asawa ng kaibigan namin namatay. Kahapon. Lahat na bulag. Kasi, ang alam namin wala siyang sakit. Eh, bigla siya nag-seizure, dinala sa vigilance. Yun pala, may ano sa ulo. Nahulog na sa cancerous. Hindi, siguro, sumasakit yung ulo niya, hindi niya kinakansin, hindi nagpapachikan. Tapos, yun, iyang asawa, tinatawagan namin kasi na, iniwanan na siya. Yung babae ang inalis. Ngayon, yung babae ang kaibigan namin. Kaya sabi namin, umuwi ka kailangan ng asawa mo sa ako. Ayaw ko kasi minumura ko yan. Sabi ko, hindi nga hindi naman makukuha sa ganun yun. Mamamatay na lang kayong papundi. Kausapin mo dito, paano mo kakakulit? Isa lang na. Yung anak niya, iyak na. Kasi mama niya. Sabi niya, Papa, huwag ka muna mamatay. Wala si mama. Diba, parang maano ka natin ganun. Kaya, pinausap namin. Lagi na lang doon, pinausap namin. Kaya, hinawag kami ng gabi kasi kahit para lang maano namin kasi galit na rin yung mga kapatid ng talaki. Ayaw na ng bakong natin. Kami naman, ayaw na kaya, ang hirap mag-ayos eh. Kaya hanggang ngayon, inaayos pa rin namin na sana papuntahin yung asawa. At hindi naman siya punta ni asawa sa yung kasal. Pero, siyempre, anak ko sila talaga sila sa amin.
bahala na kung anong niya. At, pangurahan mo na lang ako kung talagang palubukan mo ko. Darating talaga yung babae. Sawa na hindi, dumating na. Pero, kapano pa rin ako baka sa bubutan mo. Kasi talaga sabi mo kasi pag nakita gawin na, parang sa pagtutulungan nila. Sawa pa rin, pag dating naman yung babae, hindi ka na. Kabano kami lahat. Asa pa kayo? Baka kayo magtulungan. Gusto namin kasi makapag sa hospital. Kasi para ano mag-buhay ka ng asawa mo? Kita na buhay ko. Kita na mag-buhay. Ano na lang, gusto mo pag kaya sabi ko, bakit pa ganyan? Hindi naghihinga ba ako tinatawag mo? Kaya nag-ano ko naman, sabi ko na, salamat na naayos din. Sabi ko, pagkaniban mo na yung galit. Mahala na kayo kung magalit pa kayo pag nalipid na, basta maayos lang. Kaya, namin din kami nakakaawa ng isang nila. Kasi mahal sa Pilipinas, siguro na natin sa Pilipinas, trabaho nila na. Tapos, ngayon parang naamilata na hindi pa sa siguro kasi tawagan kasi hindi na tulad lang sila kasi sayang yung ibabayad sa Pilipinas. Kaya huwag na lang sa kanilip. Ikaso ko lang. Kaya kawawa ko na nababasa. Parang kinausap yata sa siguro na parang may lugar na iwan ko kung makikita. Kasi kawawa din. Bakit hindi naman magtayo kasi yan? Kaya sabi ko, sana magkaayos na yung wala na lang ano, wala nang galo, wala nang mga matatanda na tayo. Matatanda na tayo lang. Yung pinakailan pa rin ng buwan. Andiyan yung patay yan. Sabi sa aking kaibigan na kailangan sa buwan. Kaya, Isa. alam mo naman pag public, ang tagal, pinaka-studio, nagbilang na tuloy yun, kasi pinag-aab sa gastos. Kaya sana makakapagod yung masakit na rin. Hihirapan na siya. Kaya, huwag mo ba't hindi pa ma-studio lang, natin na kasulad ng bakante. Sabi ko, akala ko i-case lang yung problema, pati talaga ang apply. Sabi ko, wala lahat naman sa hospital, wala yung mga ganun. Kaya, ang ano na lang natin, kanaan. Correct. Anong pangalan? Pwede malaman ang pangalan niya? Yung kanamatayan. Oo. Aida Pinto. Aida Pinto. Pinto. Okay. Tapos, yung sa ano, yung lang to. Karen. Karen. Karen Castillo. Oo. Hindi pa naman kamag-anak. Isa yung... Yung ano naman po, yung sa akin naman, yung sister ni Merly. okay. Oo, kasi ano naman to, ano nga yung sabi ko, yung sakit niya? Yung, ano, diabetes eh. Pakiano nga please, diba? At nabulag na. O, buti na lang, alam ni Ana. Oo, ako naglagay ko. Oo, ano kasi siya eh, diabetic. Hindi ko na sinend po yung picture, pero nung nakita ko yung picture, sobrang payat niya. Nakita ko pa siya noon eh, medyo bata-bata pa ako. Mataba yun, maganda ang katawan. Nung sinend na ni Merly yung picture, naluha naman ako kasi ang payat-payat na niya. Parang ano, iba. Kaya sabi ko, kakaawa naman kako itong ating ano, ni Merly. So, si Merly po ang nagbabantay. Kaya, pag ano, galing siya ng opisina, didiretso na siya doon sa bahay ng kapatid niya. Umuwi daw siya mga alas 11 na, alas 12. Sabi ko, dalawa na pamilya mo. Yung ate mo, tsaka yung pamilya mo mismo. Di ba? Eh, ganun talaga eh. Kailangan. Kaya, panalangin po natin si Ate Noemi. Na talagang, of course, si Elder Joey, na sana siya ay gumaling na rin kasi yung epekto naman ng gamot niya, 2 oras lang. After 2 hours, nanginginig na naman siya. Kaya sabi ko, Panginoon ko, hirap.
ayaw naman namin siyang operahan kasi bukod sa napakamahal po, almost 1 million ang operasyon, wala naman kaming pera ganun kalaki. At saka bubuksan yung ulo. Yung ulo ang kaya ano na lang, awa at habag na lang ng Panginoon. Sana pagalingin ng asawa ko. Salamat po. Gusto natin, te. Sino naman? Noemi. Yung kapatid ko ni Merly Cortez. Oo. Cortez. Yung sinasabi niya, Ano pangalan ng friend mo? Pinto. At saka Pinto family. Ay, kapilido mo? Pinto. Si Ano pangalan ng isa? Lisa, hindi niya. Castillo. Sige po, ano pa ho? Akin naman po yung ECG o laboratory ko po. Ang sagot darating po yung operasyon na naging successful yung ako po. Ikaw mismo. Okay po. Si Pastor, Pastor Lorena. Lorena, alam mo yung pinito? Blaso. Blaso. Si Pastor Lorena ay asin sa buhay. Kakilala niyo, kapag anak niya. Oo. Nag-aral din sa UTS. Ngayon na, dalawa na simbahan mo sila. Asawa ka. Asawa ka. Kasi nagkailangan Asawa ka ni Okay. So, si kapatid na Noemi Cortez, Pinto family, Giza Benina, yung aking pong kaklase. Si Ate Ana, yung kanya pong lab test, ano? Kasi Pastor Blaso, Lorena Blaso. Yung destino niya. So, Mindanao na po siya ngayon. Ate Noemi, Pastor. Yes, dito na po. Sa kanila Si Aiden. Aiden, tama. O, kumusta po ang check-up niya? Okay naman, Pastor. Sabi ng doktor kanina doon, si Teja, ibalitaan mo bukas. Dinala kasi namin sa emergency kasi wala na kung dinagit yung doktor na sa OPD na kami bakit. Close na. Pero tinignan pa rin siya doon. Sabi niya, bumalitan na po kami bukas. Sabi ko, at least na-check up siya bago kami. Sobrang takas kasi dati. Hindi ang takas na naman. Parang Okay. sige yung bata. Masasakit. Hindi mo mataba siya. Siguro, anak ni Micah. Normal po sa baby yun. Na magkaroon ng ganyan mga sakit. Thank you po. Sige po. Tayo po ay umawit mga kapatid. Awitin po natin ang alam ko may magagawa Diyos. Alam mo may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam ko may magagawa ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe ng buhay namin tinanggap sa gabi ito. Sa kung paano kami ay magiging daluyan ng habag at awa patungo sa aming kapwa. Lalo tingin sa mga taong nangangailangan, sa mga taong pinagkaitan ng pagmamahal at pagmamalasakit. Ituro niyo sa aming Panginoon na habang kami nabubuhay sa mundong ito, ay maging daluyan at instrumento kami ng
pagmamalasakit patungo sa iba. Panginoon, alam namin ang susi upang maging mabunga ang pagkakaisa ng mundo nito ay ang pagsasantabi namin ng aming mga makasariling hangarin. At bagkus ay lagi namin isaalang-alang ang kapakanan ng aming kapwa. Panginoon, itinuro niyo rin sa amin kung paano kami ay maging bukod sa pagiging mahabagin ay tumugon. Magkaroon ng pagtugon at aksyon sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa aming paligid. Doon din, Panginoon, na gawin namin ang lahat ng ito ng may pagmamahal at ng may pagmamalasakit. Hindi upang itaas ang aming mga sarili at itanghal ang aming pangalan, kundi upang itanghal namin, Panginoon, ang inyong dakilang pangalan. Sapagkat yan ang inyong itinagubilin at inuutos sa amin. Ang mahalin ang aming kapwa gaya ng pagmamahal sa ating sarili. At mahalin namin ang aming kapwa na walang hinihintay na kapalit o anumang mga pagkilala o aming Diyos. Panginoon, narito po ang inyong mga anak at lingkod na aming pong nais na ilapit sa inyo. Unang-una po ang aming kapatid na Noemi, ang kapatid ng aming Ate Marilyn Cortez. Panginoon, ibuhin niyo po siya ng inyong mapagpalang kamay at tanggapin ang kalakasan at kagalingan mula sa inyo. Patatagin niyo rin po ang aming Ate Marilyn sa mabigat na hamon na kanyang kinakaharap sa ngayon. Kayo, Panginoon, ang kanyang lakas, kayo lamang ang kanyang sandigan tulad ng iba pa. Ganun din, Panginoon, sa aming sasambahayan ng pinto na kumakaharap din yan sa isang hamon ng buhay, lalatingin sa hamon pangkalusugan. Pakatatagin niyo po sila, Panginoon, at huwag hayaan na matinag at pagkus, Panginoon, ay maging paraan ito upang mas lalong tumibay pa ang kanilang pananalig at pagtitiwala sa inyo. Ganun din sa aking kaklase at kaibigan, ang aming kapatid na Lisa Benina, na ngayon po ay nakakonfine sa ospital at nakatakdang maoperahan sa kanyang gallbladder, Panginoon. Ipuhin po siya ng inyong mapagpalang kamay, Panginoon. At kanyang tanggapin ang kalakasan at kagalingan nagmumula lamang sa inyo. Igawan niyo, O Diyos, ang pagtitiwala na kanyang malalagpasan ang lahat ng ito sapagkat kayo, Diyos, na buhay at makapangyarihan sa lahat. Ganun, Panginoon, sa aming kapatid na Hana, sa nalalapit po niyang operasyon at mga ginagawang paghahanda sa kanyang mga laboratory tests, physical exams, Panginoon, at ganoon din sa kanyang mga pangangailangan pinansyal. Ay amin din pinagkakatiwala sa inyo sa mga oras na ito. Ganoon din sa aming Pastor Lorena Blaso. Ingatan niyo po ang inyong anak at lingkod na ito, Panginoon, at kanyang damihin ang pagmamalasakit at pagmamahal na mula sa inyo. Ang katiyakan, Panginoon, na kailanman hindi niyo siya pababayaan at iiwanan. Ganoon din sa aming kay Baby Aiden, Panginoon, salamat sa patuloy ninyong pagkilos sa kanyang buhay at dalangin pa rin namin, Panginoon, ang kanyang tuloy-tuloy na paglakas at pagaling. Dalangin ko rin, Panginoon, ang kanyang mga magulang, aming kapatid na Alvin at Micah, at sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Salamat din sa patuloy na pag-alalay ng aming kapatid na Becca sa kanilang tahanan. Panginoon, dalangin ko rin po ang bawat isang narito sa aming kapatid na Laya, sa kanyang pag-aaral at iba pang mga gawain, Panginoon, ng kanyang kalusugan. Kayo rin, Panginoon, na patuloy na mag-ingat sa kanya. Kasama po ng aming buong pamilya, kay Pastor Shirley at kay Kala, Panginoon. Ganun din sa inyong lingkod, patuloy niyo pong igawad ang inyong pag-iingat, O Diyos. Ang karunungan mula sa inyo upang pagpasyahan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa aming buhay bilang isang iglesia. Ganun din, Panginoon, sa aming kapatid na Dariel at Vivian, sa aming kapatid na Dana, sa kanilang buong pamilya, Panginoon, namin din tinataas sa inyong pangalan ang kanilang buong sambahayan. Patuloy ninyong lukuban at ingatan, Panginoon. Ganun din sa aming kapatid na Grace, kapatid na Joey at Giselle, sa kanilang pang-araw-araw na pagharap sa buhay, O aming Panginoon. Sa kanilang mga pangangailangang pinansyal,
ang inyong pagkasilid, Panginoon, at mangusap at manguna sa kanila upang kanilang panghawakan ang inyong pangako na kailanman ay hindi nyo sila pababayaan at iiwanan. Sa aming kapatid na Myla at Joy, sa kanilang buong pamilya na naroon po sa Bicol, ay amin din tinatasan yung pangalan, Panginoon. At ingatan niyo po sila sa pang-araw-araw din nilang pagsusumikap na itaguyod ng kanilang pamilya. Ganti, Panginoon, sa aming kapatid na Tom at Venus, lalo tigit sa aming kapatid na Queenie. Panginoon, dalangin din namin ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Lalo tigit ang kanilang pagbubuklod bilang isang tahanan. Sa aming kapatid na Jake at sa kanyang may bahay, Panginoon, na naroon sa ibang bansa, ay amin din ginagandangin sa oras na ito. Ganon din sa bawat anak at pamilya ng aming kapatid na Ana. Patuloy din po sila pagpupuloy ng Panginoon at kanilang damhin ang inyong presensya sa lahat ng oras at panahon ng kanilang buhay. Sa aming kapatid na si Jay, na kapiling namin sa oras na ito, dalayan ko po ang kanyang pamilya, ang kanyang pag-aaral, at ang kanyang tuloy-tuloy na paglago bilang isang mananampalataya. Salamat, Panginoon, at nakapiling namin siya sa gawain ng pananalangin. At nawa, sa masusunod pang panahon, Panginoon, ay makasama namin siya. Sa aming kapatid na Flory, o aming Panginoon, ay dalangin din namin ang kanyang gawain at ministeryo sa kanyang kalusugan at sa kanyang patuloy na pagtugon bilang inyong anak at lingkod. Sa iba bang mga kapatiran namin, Panginoon, na hindi namin nakasama sa gabing ito, ay amin silang inaalala at ipinapanalangin. At amin din tinatasan yung pangalan ng Diyos sa gawain ng JPHR Committee sa araw ng bukas. Nawa ay patuloy kong pangunahan ang inyong mga anak at lingkod na bahagi nito. At sa iba pa ang mga pangangailangan pinansyal ng iglesia nito, Panginoon, alam namin na kailanman hindi niyo kami pababayaan at iiwanan. Sapagkat kayo ay tapat, kayo ay mabuti, o aming Panginoon. At kailanman ang inyong pangako ay nananatili sa amin. Sa iba pang bahagi ng pamilya ng iglesia nito, Panginoon, narito man o naroon sa ibang bansa, ay patuloy din namin inaalala at ipinapanalangin. Sa aming kapatid na Titas, sa kanyang patuloy na paglakas at pagaling, Panginoon, ay amin din tinataas sa inyong pangalan. Sa aming kapatid na Sophie, na matagal na rin namin hindi nakakasama, Panginoon, ay amin din siyang ipinapanalangin sa oras na ito. At ganoon din sa kanyang buong pamilya at sambahayan. Panginoon, sa ako pa sa matagal paghihiwalay, ay patuloy namin alalahanin ang inyong tinagubilin sa amin, na patuloy na rin mahalin ang aming kapwa dahil pagmamahal sa aming sarili. At ganoon din, Panginoon, ay aming makita ang kahulugan at kabuluhan ng aming pagkakapatiran sa lahat ng oras at panahon ng aming buhay. Ito po ang aming pagsabot panalangin namin pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, namin Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sumati nawa ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo, magmula ngayon at magpasawalang hanggan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Lumagpalang gawi po sa ating lahat. Thank you very much. At ating pong ialay ang ating mga kaloob. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling iyas, nihintong ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin,
Ito lamang Ama, wala na iba pa akong hinihiling. Maraming salamat po at pagpalagay ng Panginoon. Meron ditong tinapay na dinala. Si Kuya Gabriel at si Ate Venus. Kaya kung sino gusto kumain, kumain na po at kumuha na. Huwag na po mahiya. Good evening po. Thank you. Sige,